everyone! First of all, wala pa akong pinagtatamaan at no offense po sa mga iulat ko ngayon. At wala po akong kinakampihan dito. Opinyon po lang ang lahat na to. Marami sa atin ang mga taong mabilis manghusga at magsasabing ang ikatlong kasarian ay hindi dapat tanggapin, lalo na ang pagkikipagrelasyon nito. Ngunit, pagpigilan ba natin ito? Maraming taong nagsasabing dapat magbago na sila, na dapat tanggapin nila na kahit tumboy sila ay babae pa rin sila, at kahit bakla sila ay lalaki pa rin sila. Ngunit, paano naman natin ibahin ang pagkatao nila kung ito ay hindi rin naman nila pinagsadya? Alam mo ba kasi na ang third sex ay may mga puso pa rin? Marunong silang masaktan, tao pa rin sila. Kaya para sa akin po ay hindi tama ang porket tumboy sila ay pinagtawanan ng mga babae. At kung porket bakla sila ay pinaperahan ng mga lalaki. Guys, marami sa atin ang nanidiri at nagagalit sa mga third sex. Pero hindi naman siguro tama na masama ang pagtungo natin sa kanila kung sila ay wala namang ginawang masama sa'yo, diba? At alam din naman nila na hindi na nga tama ang ginagawa nila. Na hindi na nga sila tunay na babae at lalaki. Ngunit hindi madali sa kanilang magbago. Dahil hindi naman din nila pinagsadya ang pagiging third sex nila. Hindi rin nila alam kung bakit ang laman ng katawan nila ay hindi nabagay sa katawan pinamigay ng Diyos sa kanila. Hindi ito kasalanan ng Diyos, pero hindi rin naman ito kasalanan ng mga tao. Ang mga tao ay hindi perpekto, kaya nangyayari lang talaga siguro ang mga bagay na to. Kaya sana, wag natin silang sisihin kung bakit ganun sila. Kasi hindi natin nararamdaman ang nararamdaman nila. May mga taong mabilis magsabi na, dapat kasi magbago ka na. Pero masabi lang nila yun kasi di nila alam ang mga nararamdaman nito. Sa panahon ngayon ay madalas natin nakikita ang pag-iibigan ng katapat na kasarian. Ngunit karamihan sa iyong tatanungin, isa lang ang kanilang sagot. Hindi ito dapat dahil kahit anong gawin, babae pa rin ang isang tumboy at lalaki pa rin ang isang bakla. Dahil marami nang nagbago, hindi na mahalaga ang kasarian ng bawat isa. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila. Sa isang banda, maaari na liwanagan na rin tayo kahit papaano. Ngunit kung ang mga pari ang tatanungin, isa itong malaking kasalanan sa Diyos. Dahil para sa kanilang relasyon ng babae sa babae at lalaki sa lalaki ay isang kasalanan sa mata ng mga tao at lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Kaya nga hindi pinapayagan sa simbahang ang pagpapakasal ng parehong kasarian. Maging sa batas ay mayroon ding pagkakasala ang ganitong relasyon. At katulad ng kasabihan, ang bawat kasalanan ay may karapatang parusaan. Ngunit, mapipigilan pa kaya ang ganitong kasalanan? Diba't parang kahirap naman nitong lutasin. Dahil hindi naman natin hawak ang isip ng bawat isa at lalong hindi natin sila mauutusan na gawin ang labag sa loob nila. Dahil sila lamang ang may hawak ng kanilang kapalaran. Sabi nga, kung kaya ikaw o siya lamang ang makakapagbago o makakapagganda nito. Ngunit, kahit mautusan natin sila, makikita pa rin natin ang kalungkutan na nararamdaman nila. Kung kaya't ang dapat natin gawin ay irespeto ang kanilang desisyon. Hindi natin silang pwede pipilitin ang ayaw. Talagang titibok ang puso nila sa pareho nilang kasarian. At hindi ito ibig sabihin na kung sila ay third sex, pwede na natin silang gamitin at sasaktan ng basta-basta. Oo nga, malaking kasalanan ang ginagawa nila. Pero malaking kasalanan din ang masasaktan natin ang puso ng isang tao. At tao rin naman sila. Kung talagang wala kang gusto sa kanila ay huwag mo nang patulan kaysa paasahin sila. Kung ikaw ay sila, kakaya mo ba ang lulukohin at gagawin ka lang na minamahal mo? Di ba masakit? Mayroon nga tayong kasabihan na, don't do it to another that you want them unto. Actually, nung bata pa ako ay nandidiri ako sa mga third sex at hindi ako nakihalubilo sa kanila kahit pinapansin nila ako. Pero nagkakamali lang pala yun dahil na-judge ko sila kahit di ko pa sila kilala. Ngayon ay marami akong kaibigan na mga bakla at tumboy.
Maayos naman ang pakitungo nila sa akin, kung mabait rin ako sa kanila. Minsan nga, mayroon talagang masungit na bakla at tumboy, pero di naman lahat. Katulad sa atin na, hindi lahat ng babae ay malalandi, at di lahat ng lalaki ay bastos. Maraming beses ako natulungan sa mga kaibigan katulad nila pag magkaproblema ako, at masaya akong makasama sila. Sana, naintindihan niyo ang aral dito, na ibig lamang sabihin na lahat ay pantay-pantay sa lahat ng bagay, na lahat tayo ay espesyal na nilalang ng Diyos. Maging ikaw ay nabibilang sa third sex, at walang sinuman ang may karapatang humusga at magtakwil ng kapwa. At nararapat lamang na igalang o irespeto natin ang desisyon at nararamdaman ng bawat isa. Hindi bilang isang tao, kundi bilang kawani at nilalang ng Diyos na ating rin mga kapwa.